Welcome back mga kaibigan. Ito napakaganda po ng pag-uusapan natin dahil may pag-asa pa palang makapasok sila kay Soto sa playoffs at maliliwanagan ka pa kung paano ito nangyari. Simulan natin dito. Napakadami na po talaga nagtatanong sa akin kung may pag-asa pa nga ba sina kay Soto makapasok sa playoffs dahil iba po talaga ang format na pinapatupad dito sa Japan B-League. So ito po ang sitwasyon nila kaya kung titingnan natin sa Google ang standing. Out of 24 teams, number 16 sila sa standings kaya iisipin talaga natin laglag na talaga sila. Pero ang totoo ay hindi pa pala. May pag-asa pa po makapasok sila kay Soto sa playoffs. Dahil ito po pala ang format na sinusunod nila sa playoffs. 3 bracket mga kaibigan sa Japan B-League. 8 teams bawat bracket. At after ng elimination, yung top 2 teams sa bawat bracket ay automatically pasok na sila sa playoffs. So, ibig sabihin, 6 na teams lang ang automatic na papasok kasi 3 division yan pero 8 slot po ang playoff. So, saan manggagaling yung 2 pa na papasok? Ang sagot po ay dito sa tinatawag nila na wildcard. Ito po yung overall standings ng mga hindi nakapasok sa top 6. Kung sino ang top 2 teams dito mga kaibigan ay siya pong magiging 7th at 8th spots na papasok dito sa playoffs. Parang nangyari kina kay Soto last year sa Hiroshima. Pumasok sila mga kaibigan sa top 2 ng wildcard. So ngayon, tingnan natin ang situation nila kay Soto. Total alam naman natin yung format ngayon. Sa division nila, number 6 sila mga kaibigan, 6th place. Pero may 18 games pa po sila sa elimination. So ngayon, eto po mga kaibigan yung 18 games nila kay Soto. Nakikita natin yung mga kalaban at talagang ina-analyze kung mabuti. 2 lang talaga yung super team o nasa taas ng standing. Eto nga mga kaibigan yung San nila 3rd year Ravenna. Tinalo nila nung nakaraan at yung Albert Tokyo na number 2 overall sa standing. Pag madaming panalo si Nakai, mas maganda ang chance nila makapasok sa playoffs via wildcard. So, sa ngayon mga kaibigan, tingnan natin yung wildcard rank ng Yokohama. Sa ngayon number 10 sila. So, dapat mahabol nila yung panalo nung nasa taas. 5 panalo lang mga kaibigan ang lamang sa kanila ngayon nitong number 2 sa wildcard. Sa nakikita ko mga kaibigan, kayang-kaya pa po talaga humabol ng Yokohama. Kasi kita naman natin, eto ang Hiroshima Dragonflies, 3 panalo lang ang lamang sa kanila. At yung number 2, di ba, 5 panalo lang, kita natin yung mga kalaban nila kay Soto. At ngayon pa, nagja-gel na ang chemistry talaga ng Yokohama. At the same time, alam na ng coach ng Yokohama kung paano gamitin ng isang kay Soto. Sana talaga mga kaibigan ay makapasok sila para mas masaya. Kayo mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ko, makapasok kaya sa playoffs ang Yokohama? Maaari po kayo mag-comment dyan sa baba mga kaibigan. At babatiin ko lang po yung mga nagpapabati sa akin. Shoutout sa iyo kaibigan Resty Eduarte, Hello World, Rampage Moto TV, G Malyari, Allen pa Manila, Rafi Trajano Jr., Beaver Ball TV, Cheng TV, Arnold Mags Magday ng New Zealand, pati na si Kuya Dodong Joseph, Aguerico Salvador, Oil Heater, Mysterious Travel, Bush Yokai Kahes at Junicio Rupo. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan and God bless.